Annyeong guys! Welcome to another day in the life as a Filipino private chef here in Korea. At ito na naman ang mga ginawa ko today. So yun nga, for few days na, mga ganitong oras talaga ako pumapasok lagi, alas 6 ng umaga. Kasi nga 'di ba, for 6 days kailangan ko mag-send ng lunch for 20 packs. And as usual, pagdating ko dito sa work, chine-check ko agad muna yung mga halaman natin kung namumunga na o namumulaklak na. At heto nga, namumulaklak na sila at may mga bunga na. Excited na akong kainin ng mga yan. So yun nga, pagkatapos kong may send yung mga lunch kahapon, hinanda ko naman niya itong mga panghanda para kinabukasan. Di ba nga kasi merong plot twist? Nung past 3 days puro sandwiches yung mga sinend ko. Tapos ngayon yung remaining 3 days, kailangan ko mag-send ng buffet everyday. Which is dumoble talaga yung hirap kasi mas marami akong i-prepare. Kaya pag private chef ka talaga, kailangan handa ka sa kahit anong mangyari. Dapat lagi kang prepare at dapat mabilisan lagi ang kilos kasi bawal na bawal dito ang malate sa oras. At ito na nga yung inoven kong karne kahapon. So ang dish na to parang French stew. So bali ganito ang ginawa ko dyan, hiniwalay ko na yung karne. Tapos yung sauce niya, binlender ko para mas umarap kasi durog na durog yung mga aromatics. Tapos dyan ko na rin nilagay yung potato and carrot kaya mas lumapot yung ating sauce. Tapos ito naman yung minarinate ko kahapon ng manok, diba, sa chicken curry. So ngayon pinapan-seared ko na siya. Tapos i-finishing ko to sa oven. After ko ma-oven yan, merong mga drippings yan. Ayan yung magiging sauce niya. So bali ganyan lang yan, wala na akong ilalagay na extenders dyan. Talagang chicken lang and sauce niya. Ini-slice ko lang yan ng mga pagganito. Ang sarap na yan, yung lasa niyan parang inihaw na mayroong gravy. 20 perasong chicken thighs yan kaya marami sa 20 packs yan, pero yan ang gusto nila kasi after nun mahilig silang mag-sharon. Kaya talagang pinapadamihan nila. Tapos meron na tayong dalawang main dish, beef at chicken. Tapos gagawin ko lang sila nitong sauteed vegetables na mga paprika, tapos zucchini and onion. And then syempre masarap na pamahari sa ating mga main dish, kaya ito gagawa ko ng fried rice. So yung mantika na ginamit ko dito yung drippings na rin ng manok. Yung mantika nun kaya kulay dilaw yan. Tapos nilagyan ko lang sila ng leeks. Mantika pa lang malasa na. Tapos kahapon nagsaing na rin ako. Mas masarap kasi yung fried rice kapag a day old yung ating kanin. Bali basmati rice nga pala yung ginamit ko dito. Bali nagtira pa ako ng konting kanin tapos ihalo ko dyan para medyo may ibang kulay, puti at saka dilaw. Nilalagay ko na lahat sa chafing dishes para pagdating doon ilalapag na lang sa hot water. Tapos syempre naghanda rin ako ng salad. Bali olives, tomato, cucumber, ganon. Bali ranch naman yung dressing niya. Tapos naghanda na rin ako ng fruits para sa dessert nila. At mag-aalas 12 na nga, malapit na itong pick upin. Kaya naman nag-prepare na ako dito ng coffee. Tapos gagawa na rin ako ng mint tea. Essentials talaga to lagi yung coffee and tea sa handaan. Kasi yung mga guest after kumain nun, magkikwentuhan yung mga yon habang nagtsatsaa at nagkakape. Kaya pansin nyo sa mga nakaraang vlogs ko nagkatanim ako ng napakadaming mint kasi para dito yon. At ito rin yung mga ginagawa ko ng mga nakaraang vlogs ko, diba? Ito rin talagang kinakain nila lagi kapag nagkakape at nagtsatsaa. So ito na nga yung sundo, medyo nalit ng konti. Alauna kailangan maihatid na yan doon. So after ko nga mag-serve ng lunch ng amo ko at after ko na rin kumain, ito naman ang susunod na babakbakan ko. Yung para bukas, kailangan mga naka-pre-prepare na tong mga to para bukas isasalang ko na lang kasi matrabaho tong mga to. Bali itong ginagawa ko chicken breast toast stuffed with cheese and mushrooms. Ayan, syempre pinitpit ko yan para numipis at lumambot. Tapos ilalatag ko na rin dyan yung ating mozzarella cheese, tapos smoked cheese, pickles, and then mushrooms. Bali 20 pieces nga rin pala to. Nung dating nagtrabaho pa ako sa restaurant, ito palaging ginagawa ko araw-araw kaya ang bilis ko talagang gumawa nito. Dati sa loob ng 30 minutes lang nakagawa ko ng mga 100 pieces na ganito. After ko matiklop tong mga to, ilalagay ko na to sa ref at bukas ko na to lulutuin. After naman ito, ang next dish ko is tilapia. So bali meron din ako ditong 20 pieces na tilapia, bali nabili ko to sa Costco. Kapag mga ganitong mabilisang luto at gahol sa oras, itong frozen na isda na lang ang ginagamit ko at hindi na yung sariwa. Para hindi na ako nagdidibon-dibon at naglilinis ng mga isda. So imamarinate ko lang siya dito sa mga herbs gaya ng thyme, rosemary, oregano. Lagay din ako dyan ng fresh garlic, salt and pepper, tapos lemon. As usual, imamarinate ko naman to overnight para bukas isasalang ko na lang ulit. And yun, grabe, ang bilis talaga ng oras. Bali, aalis nga pala ako ng medyo maaga ngayon, 5 PM. Kasi kailangan ko pang mamalengke.
Bali ako na lang yung mamamalengke at doon malapit sa bahay namin. Kasi wala na talagang time at mayroon pang 2 days. Kasi marami pa talaga akong kailangan bilhin. Di ba nga yung mga ginagamit yung ingredients ngayon dapat mga pang sandwich yun. Dito na ako mamimili malapit sa bahay namin para diretso uwi na. So once again mga guys, thank you for watching and abangan nyo yung susunod na vlog ko. At kung ano na naman yung mga lulutuin ko. Hanggang dito na lang muna. Annyeong!